for 7 months na si Bong. At alam mo, yan, tama yon, yung assessment mong yon. May mga karanasan kasing nangyayari sa ating mga buhay upang sa pamamagitan ng mga karanasan na yan, matuto tayo. Yun lamang. Kung napansin niyo kanina, may pagkakataon na nung galit na itong si Eileen, medyo napansin yung nanginginig siya. At napag-alaman ko nga sa kanyang kapatid na si Elaine na ilang beses nang inaatake rin itong si Eileen na hindi siya natutulog, hindi siya kumakain, hindi siya umiihi ng isang linggo at nakatulala lang. Kasi ito ay manifestasyon ng may posibilidad na kakaibang yung magkakaroon ng ibang sabihin natin na personalidad or sakit na kung magtutuloy-tuloy. In fact, nangyari ito nung sabihin na natin nung nawala ang kanilang nanay na namatay, tapos yung kanilang ama naman ay nagkaroon na ng ibang pamilya. So sila, sabi nga nila, parehas po kaming na-depress. At sana maintindihan ng mga iba na ito, hindi nila gusto to eh. Kasi ito yung mga ginagawa nila pag diskarte behavior yun dahil kasi hindi na nila alam kung paano sila makaka-cope sa sitwasyon na para silang mga survivors talaga na hindi nila alam na eto, hindi naman sila binibigyan ng pera. So the only thing na pwede nilang gawin is manghingi through sa alam nilang pamamaraan. Pero kayo bilang kaibigan, kung kayo nagsusuporta na kaibigan nyo to, sasabihin nyo na eto, tutulungan namin kayo. Siguro mas maigi, sama namin kayo sa pagtitinda o meron kayo nga. Kasi mas active ang utak nila na merong ginagawa sila, hindi magkakaroon ng ganitong klaseng manifestations ng mga unusual behavior, yung mga emotions na sumasabog. At the same time, magugulat kayo, sila ang mababait na kaibigan, sila ang trustworthy na kaibigan. Lahat ng ganyang klaseng personalidad, ganun, na mapagkakatiwalaan naman pero hindi lang kasi sila maintindihan. So sana maintindihan niyo yun. Yun lang po. Nais ko rin iparating dito sa pula sa lahat ng narito na kung minsan nagkakaroon tayo ng hindi magandang nosyon o pag-uunawa sa salitang diskarte. Dahil pag sinasabing diskarte, ang dumarating sa atin negatibo kaagad. Masama. Masamang dating. Hindi ganon. Dahil may diskarte po na maayos, mabuti. Kaya wag niyo man husgahan itong si Eileen o si Elaine o silang kambal sa kanilang pagdidiskarte o itong si Elaine sa kanyang ginagawa. Marahil ay masama ang dating sa inyo ang kanyang pagpapalibre, pagdiskarte. Pero ang hindi nyo alam, pinupuri sila ng Panginoon. Sa gitna ng kahirapan na hinaharap nila, sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng problema dahil po ay nawalan po sila ng ina, nawalan sila ng ama, dahil humiwalay at nagkaroon ng pamilya, nagsusumika po sila. Diskarte yun. Tingnan mo, si Elaine, nag-aaral kahit sa ganun na edad, ay nag-aaral pa rin siya. Dahil nagsusumikap siya na magkaroon ng magandang kinabukasan. Sana naman lumago pa ang iyong pag-uunawa sa kanila. Sana matulungan nyo sila. Nasa isang lugar lang kayo. Salamat kaibigan. Salamat po sa ating trio tagapayo. Alam mo, Ann, Josel, at lalo na ikaw, Ate Laika, dahil nga ang iyong kinakasama ay matagal na, or kahit ikaw, matagal mo nang kakilala si Eileen at si Elaine. At sabi mo nga sa akin kanina, Ate Laika, yung sinabi ni Doktora, sumang-ayon ka doon na oo, may mga panahon na nakikita mong ganun yung sitwasyon ni Eileen. So siguro kayo na mas nakakaunawa ay siguro konting unawa pa. Unawain nyo yung kanilang sitwasyon na siyempre ang sakit nga naman na mawalan ka ng isang ina. At saka alam mo, Ann, ang maganda dito ay baka dumating pa ang araw na magpasalamat ka kay Eileen kasi ay, tama. Nakilala mo at nakita mo sa pamamagitan ni Eileen. Yun nga lang nga, masaklap si Eileen ang naging kasangkapan para makita mo ang tunay na ugali nitong si Bong. Nandun na nga po ako eh. Hindi ko naman po kasi sila talagang kilala. Kaya, syempre, reaksyon ko po talaga, magagalit ako, di ba? Hindi naman po mawawala sa akin yun eh. So, anong natutunan mo dito? Na iwanan nilang si Bong, hayaan na lang siya ron. At least, sa tauhan na ako, di ba? Yan. I like you.
So talagang tama nga yung sabi natin ha. Sa kahuli-hulihan, magpapasalamat pa si Ann. Kaya pagsigawan mo. Asa ka man, diyan ka na lang, huwag ka nang babalik. Ay hindi, sandali. Hindi yata narinig. Liwanagin mo. Ito, dito sa kamerang to. Baka nanonood si Bong. Hoy, Bong, kung asan ka man, diyan ka na lang, huwag ka nang babalik. Ganda yun. Magaya nga. Hoy, ano? Ikaw. Nasaan ka man? Diyan ka na lang. Gusto ko yun. Ganda. Pero sana talaga kahit paano nakatulong kami sa inyo, naliwanagan kayo. At Eileen, Elaine, wag na kayong manggigil na dalawa. Kanina. Hindi na, ha? Pangako yan. At kung meron man kayong maging problema, maging ma-depress kayo o ano, nandyan lang si Doktora, pwede niyong lapitan, pwede niyong ikwento sa kanya ang inyong mga problema at tutulungan niya kayo, ha? O, mag-ingat kayo, ha? At sana nga kahit paano kami napaliwanagang namin kayo at kami saludo rin naman dito kay Elaine na hanggang ngayon talagang nag-aaral. Maraming salamat sa iyo sa pag-aaral mo. At sana, gagraduate ka na ba? Matutuwa daw si Mama. O, tama. At sana ikaw rin mag-aral ka na rin. Pagpapatuloy mo. Oo. Maraming salamat at good luck sa inyo. Amina na po tayo mga kapatid. Anong magandang aral na naman ang natutunan natin? Ako mukhang marami-rami. Walang anumang bagay po sa mundong ito ang ginawang magkapareho. Magkamukha man, magkaiba pa rin. Magkaiba sa isip, sa gawa, maging sa nararamdaman. Sa buhay natin, lahat po ng ating ginagawa may kakambal na epekto dahil sa tuwing gagawa po tayo ng hindi mabuti, hindi rin mabuti ang balik nito sa atin. Samantala, ang bawat maganda nating nagagawa ay may kabutihan din sa atin ay dala. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, huwag agad maniwala sa sinasabi ng iba. Alamin muna ang totoo nang di mapahiya. Thank you po sa ating mga kasawsawan at syempre, salamat din sa aking co-host na si Hans Mortel. Sa Dance Squad, kina B1 at B2. Sa ating mahal na trio, tagapayo, ang ating mga sawsawero at sawsawera, at sa lahat po ng ating bisita, maraming salamat sa pagtitiwalang binigay nila sa ating programa at nagbahagi po ng kanilang kwento. Salamat din po sa lahat ng ating mga sawsawero at sawsawera online, ang ating mga Facebook friends at Twitter friends. Salamat po sa inyong lahat. At sana, samahan nyo rin po kami umaga, alas 5 po hanggang alas 7:30 ng umaga sa Good Morning Club, dito pa rin po sa TV5. Ako po, ang inyong pambansang kapitana, ang inyong siyang Ami, na laging nagpapaalala ang problema. Pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid. Ngayong Martes. Pag naghahalikan, ibig sabihin may relasyon na? Maghahalikan ba sila kung wala silang relasyon? Hindi ba pwedeng Hindi naman po kami naghahalikan ni Ken eh. Nag-uusap lang po kami. pagmamahal na bigay todo, kapalit lang ay panloloko? Naibenta ang pwesto nang dahil kay Ken Ken? Kasi lahat Bakit? ng gusto ni Ken Ken binibigay ni Ate Asun yun. Wala rin po siyang inaamin sa akin eh. Ba? Mahal pa niya si Ate Asun. Bakit niya aminin sa'yo? Ikaw mahal niya. Bakit sa akin pa siya umuwi? Edad ang dahilan o nagkamali ng pakahulugan? Pag sinabihan mo ng I love you at sumagot ng I love you too, anong ibig sabihin nun, Ken? Hindi ko naman po siya niligawan eh. Nandigaw talaga sa akin yan, ma'am. Parang inakit nga po ako. Inakit ka. Kailan ka sinagot? March po yun. O, di naligaw ka.